Isang mapayapang araw mga kaamyanan, tutukan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. Balikatan Exercise 2024 formal nang nagtapos. Army to Army exercise ng Pilipinas at Australia nagsimula na sa Isabela. 7th Infantry Division at DSWD naghandog ng tulong pangkabuhayan sa mga former rebels. Lahat ng yan dito lamang sa Amyanan Media Channel. Tagumpay nang nagtapos ang isa sa pinakamalaking military exercise sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas na pinagsaga ang Balikatan Exercise kamakailan lamang sa Quezon City. Ang buong detalye ihatid sa inyo ni Divina Mercado. Matagumpay na nagtapos ang Balikatan 2024, ang pinakamalawak na edisyon ng taunang defense exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa Camp Aguinaldo, Quezon City nitong Biyernes, ika-10 ng Mayo. Dinaluhan ng seremonya ng mga kilalang personalidad kabilang ang Philippine Defense Secretary na si Gilberto Teodoro Jr. bilang panauhing pandangal at tagapagsalita. Kasama si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Loss Carson, at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Ang Balikatan 2024 na nagsimula noong April 22 ay nilahukan ng mahigit 16,000 na sundalo mula sa Pilipinas, Estados Unidos at mga bansang kaalyado tulad ng Australia at France. Isinagawa ang iba't ibang aktibidad sa buong bansa na nagpapakita ng dedikasyon ng mga kalahok na bansa sa pagpapatibay ng regional security at defense cooperation. Itinampok sa Balikatan ngayong taon ang Information Warfighter Exercise na nagbibigay kapangyarihan sa mga military planner na magtakda ng pamantayan para sa mga lokal na programa ng pagsasanay sa information operations. Ang kauna-unahang multilateral maritime exercise ay nagmarka ng isang makasaysayang hakbang sa regional cooperation na nagbigay ng mahalagang kaalaman sa mga puwersang pandagat ng mga kalahok na bansa. Bukod dito, ipinakita rin ng counter-landing live-fire exercise at maritime strike exercise ang kakayahan ng AFP at US Armed Forces sa pagharap sa mga komplikadong hamon sa seguridad. Ang Humanitarian Civic Action Program naman ay naghatid ng tulong sa mahigit 23,000 na Pilipino, nag-ambag sa mga pambansang proyekto at mga pagsasanay. Sa seremonya, muling binigyang diin ni General Browner Jr. ang matibay na ugnayan ng dalawang sandatahang lakas at ang kanilang pangako sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at kasaganahan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Mula dito sa Quezon City para sa Amyanan Reports, ako si Divina Mercado, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran. Formal na binuksan ang pagsisimula ng Army to Army exercise ng Pilipinas at Australia na pinansagang Kasangga 2024 sa Isabela. Ating alamin ang buong detalye sa report ni Alan Gabriel. Opisyal na binuksang kahapon ni Kalabing-3 ng Mayo taong kasalukuyan ang higit isang buwan na Philippine-Australia Army to Army Exercise Kasangga 2024 dito sa 50TS Camp Melchor F. de la Cruz, UP, Gamu, Isabela. Aabot sa higit 100 sundalo ang kalahok, 50 dito ay mula sa 1st Battalion Royal Australian Regiment Australian Army at tropa ng 86 Infantry Battalion ng 5th Infantry Division ang makakasama sa isasagawang exercise sa loob ng 5th Division Training School ng 5th ID. Bahagi ang joint exercise ng Philippine Army at Australian Army ang Drone Operations, Communication and Cyber Security Operations, Mortar Gunnery Operations Training, Aeromedical TC-3 Operations, pagkasagawa ng Urban Operations Training at ang paghuling bahagi ang Light Machine Gun Employment, Precision Direct Fire at ang Explosive Assault Breaching. Ang pagbubukas ng nasabing exercise ay dinaluhan ni Brigadier General Santiago I. Hinco, Assistant Division Commander ng 5th ID. Bilang keynote speaker, kasama si Major Michael Cracknell, ang coordinator ng Australian Embassy, at Major Lidsaya Pritchard, ang 1st Battalion Commanding Officer ng Australian Army.
Idiniin ni General Enhinco ang layunin ng aktibidad na mapalakas ang ugnayan hindi lamang sa pagitan ng Pilipinas at Australia, kundi maging sa pagitan ng Philippine Army at Australian Defence Force. Binigyan din niya ang makabuluhang benepisyo ng pagkasanay hindi lamang sa pagkapatibay ng relasyon sa mga Australiano, kundi pagkakaroon ng kaalaman at karanasan mula sa kanila. To elevate the proficiency levels of both Philippine Army and Australian armies, to deepen our understanding of each other's operational strategies, and to synergize our efforts towards the common goal of regional security and stability. As we engage in rigorous training over the coming weeks, let us seize the opportunity to learn from each other. Ilinangin din ang mga kakayahan nila sa agarang pagresponde sa panahon ng mga kalamidad. Positibo ang pamunuan ng 5th ID na sa pamamagitan nito ay mas lalo pag-aangat ang antas ng kakayahan ng mga kasundaluhan upang magampanan ang kailang tungkulin na manilbi sa ating bayan. Mula dito sa Camp Melchor F. de la Cruz, Alan Gabriel, nagbabalita para sa Amyanan News Report. Samot-saring tulong pangkabuhayan ang hinandog ng 7th Infantry Division at ng DSWD sa mga dating miyembro ng komunistang grupo na sumuko sa probinsya ng Aurora, Tarlac, Zambales at Bulacan. Ating alamin ang iba pang detalye sa report ni Jomari Vallejos. Sa pagbisita ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army, ay samot-saring tulong pangkabuhayan ang naipaabot sa mga miyembro ng People's Organization at dating rebelde o tinatawag ngayong kasamang kaugnay mula sa Aurora, Tarlac, Zambales at Bulacan. Nagkakahalaga ng 300,000 piso ang Sustainable Livelihood Program Assistance ang ipinabot ni Secretary Gatchalian sa nagkaisang samahan sa Bahan ng Baler Federation at 20,000 pisong halaga ng Livelihood Settlement Grants na may kasamang 2,000 pisong food assistance sa bawat kasamang kaugnay. Kasama nag-abot ng tulong pinansyal sina DSWD Regional Director Venus Reboldela at Major General Andrew Costello, Commander ng 7th Infantry Kaugnay Division, sa isinagawang awarding ng SLP at LSG sa Bulwagang Bandong Kaugnay Officers Clubhouse, Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Higit po sa lahat ay isang pagpapasalamat. Kami po ay pinagkalooban nila ng ganitong livelihood assistance para sa aming mga samahan. Sa pagkakataon po ito ay nais po namin iparating sa inyo na nagmagandang loob para sa amin na kami ay magsusumikap. Pagsusumikapan namin na maisaayos ang livelihood assistance na ito at upang ito ay maging matagumpay para sa kapakanan ng aming mga kasama or mga miyembro. At tuloy-tuloy po sana kami na tulungan at suportahan ng DSWD. Maraming salamat po, Sir Gatchalian. Nagpapasalamat kami kung walang suwawang pagsuporta sa amin. Sinamdaman ng tropa eh. Siyempre sa 790, nandun pa rin yung pasalamat namin bilang galing sa kabilang grupo. Handa kami tulungan na magbagong grupo. Huwag naman nagpapasalamat po ako, ma'am, Panginoon. Tapos sa ahensya ng SWD sa region, sa 790, 1690, ma'am, na isa sa mga nagasigaso, ma'am, sa amin, ma'am, para maabot at matanggap namin mga lesson program na aming grupo na, ma'am. Nagpapasalamat kayo, ma'am, dahil din ako, ma'am, isa ako sa nakakuha ng programa, ma'am. Samantala, sa kanyang mensahe, pinaayag ni Secretary Gatchalian ang kanilang suporta sa kasamang kaugnay at POs sa kanilang pagbabagong buhay. There is no peace if there is no development, and there is no development if there is no peace. And coincidentally, our department's last name is development. Kami sa DSWD naniniwala kami na para makalikha po tayo ng patuloy na tahimik, mapayapa at makunlad na mga komunidad at mga barangay, napaka-importante po na labanan natin yung common na driver natin lahat, yung kahirapan. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng itong relationship ng ating mga kasamahan mula sa uniform personnel, pati na ng DSWD, marami pa tayo sa ating mga kababayan na mag-iaawan mula sa kahirapan. Kinilala naman ni Major General Costello ang suporta ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict sa pagharap ng 7ID sa mga hamon at banta sa seguridad ng Region 3. From close coordination with various levels of LCAC clusters, we aim to sustain the successes and build resilient communities throughout Region 3.
Sa kasalukuyan, si Secretary Gatchalian ay siya ring Cabinet Officer for Regional Development and Security o CORDS 3. Kaya naman sa kanyang pagbisita ay tinalakay at pinagtibay ng Joint Task Force Kaugnay at CORDS 3 ang kanilang ugnayan at pakikipagtulungan sa iba't ibang cluster ng RTF-ELCAC Region 3 para sa paggamit ng pangmatagalang kapayapaan. Mula dito sa 7th Infantry Kaugnay Division para sa Mian Reports, ako si Jomari Vallejos, nag-uulat para sa kapayapaan at kaunlaran. At yan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan niyo ulit kami sa susunod na linggo para sa ibang balita. Ako si Jun Rebosa. At ako naman si Divina Mercado. Kami ang inyong kaugnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Tabi ka sa aking ingatan, pagtatanggol ko ang ating bayan. Isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y tiyabyanan sa alapaap sa dagat sa lupa, sandatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y tiyabyanan. Sandatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sandatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y tiyabyanan. Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.